Sa maraming pagkakataon, may mga kalalakihang naghahangad na makapag-asawa ng maganda, habang ang kababaihan naman ay nagnanais na makapag-asawa ng may kaya. Pero ganito rin ba ang totoo para sa kwento natin ngayon? Welcome sa aking YouTube channel kung saan tinatalakay natin ang mga kasong halos nakalimutan na ng panahon, mga kasong minsang nagpayanig sa buong mundo at mga kasong bumago sa kasaysayan. Kung mahilig kayo sa mga content na ganito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-turn on na rin ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na kwento. Noong umaga ng ika-7 ng Pebrero 2013, naghihintay ang babaeng Asyano na si Miss Wang sa kaibigan niyang si Novi para magkape at magkwentuhan. Ngunit hindi dumating si Novi at hindi rin siya makontak sa telepono. Dahil dito, nagsimulang kabahan si Miss Wang at nagpasya siyang puntahan ang bahay ni Novi para tingnan ang lagay nito. Pagdating niya, sinalubong siya ng isang puting lalaki na tinatayang nasa early 70s na nagpakilalang si John Chardon, ang asawa ni Novi. Sinabi ni John kay Miss Wang na umalis daw ang kanyang misis ng umagang iyon. Agad itong nagdulot ng pagdududa kay Miss Wang. Mas lalo pa itong naging kakaiba dahil may dalawa pang babae sa loob ng bahay, parehong nasa edad 30. Nang tanungin niya, ipinaliwanag ni John na mga anak daw niya ang dalawang babaeng iyon mula sa nauna niyang asawa. Kahit mukhang may paliwanag naman, hindi pa rin mapakali si Miss Wang. Paano nga ba biglang aalis ang isang taong masigla, nakapaghapunan pa kagabi at nagplano pang magkita sila para magkape kinabukasan? Bukod pa rito, may dalawa pang maliliit na anak si Novi at nagpapatakbo siya ng beauty salon kaya ang biglaang pag-alis ay labis na kahina-hinala. Dahil dito, nagkunwari si Miss Wang na may kailangan siyang tingnan para makapasok sa loob ng bahay. Dahil ilang beses na niyang nadalaw ang kaibigan, kabisado niya ang ayos ng loob. Agad niyang napansin na basa sa kakaibang paraan ng carpet sa kwarto ni John at Novi at nawawala rin ang isang mahabang rug. Pinaliwanag ni John na gumamit daw siya ng carpet cleaner ng umagang iyon kaya ganoon ang itsura ng sahig. Pero kahit may paliwanag, hindi pa rin mawala ang kaba ni Miss Wang kaya tumawag siya ng pulis. Pagdating ng mga otoridad, si John na lamang ang nasa bahay. Umalis na ang dalawang anak niya at mula sa pahayag ni John, nalaman ng pulisya na si Novi ay mula sa Indonesia. Pagkatapos nilang magpakasal, tumira sila sa Upper Kumira sa hilaga ng Gold Coast. Ayon kay John, paggising niya ng alas 6 ng umaga, narinig daw niyang may binanggit si Novi tungkol sa paglabas pero dahil inaantok pa siya, hindi raw niya natandaan kung saan ito pupunta. Ikinuwento pa niyang kaninang umaga, parang hindi daw mapakali ang kanyang misis at sinabi pa niyang baka naibenta na ni Novi ang mga alahas nitong nagkakahalaga ng 70,000 AUD para magkaroon ng pera. Sa tono ng inis, nasabi pa niya na dapat umuwi na siya at huwag nang pagala-gala sa lansangan. Pero kasabay ng pahayag na iyon, sinabi rin ni John na nag-aalala siya para sa kaligtasan ng kanyang asawa at nang tanungin ng pulis kung may ginawa ba siyang anumang makakasama kay Novi. Iginiit niyang isa siyang philanthropist na tumulong sa maraming mahihirap na pamilya sa Pilipinas. Buo ang pahayag niya na wala siyang ideya kung saan napunta ang asawa niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyari rito at hindi siya kailanman gumawa ng anumang makakasama rito. Ngunit kinabukasan, dinala ni John ang dalawang anak nila ni Novi, edad 7 at 9 at lumipad papunta sa Indonesia. Nang kontakin siya ng pulis, sinabi niyang kailangan niyang bumiyahe dahil sa trabaho at matagal na raw nakabook ang tiket. Sinabi rin niya na 2 linggo siyang mawawala ngunit dahil nawawala ang misis niya at ongoing ang investigasyon, lalo lamang itong nagpalakas ng hinala laban sa kanya. Gayunpaman, wala pang sapat na dahilan ng pulisya para siya ay arestuhin dahil hindi pa malinaw kung ang taong nawawala ay buhay o hindi. Kaya ang pinakamahalagang layunin ay mahanap si Novi. Sinuri ng pulisya ng paulit-ulit ang CCTV sa paligid at ayon sa footage, noong gabi bago siya mawala, nakita si Novi sa isang gas station habang nagmamaneho ng dark blue na Volvo. Alas 11 ng gabi, nakita pa siya ng kapitbahay na nasa bahay.
Pagkatapos noon hanggang kinaumagahan, wala nang sinumang nakakita sa kanya. Para bang naglaho siya ng walang bakas at dahil dito, sinelyuhan ng pulisya ang bahay bilang crime scene at sinuyod ang buong lugar. Nakatuklas sila ng mantsa ng ihis sa carpet ng bedroom at kinumpirma na kay Novi iyon. Bukod dito, wala nang ibang kapakipakinabang na ebidensya. Walang dugo, walang malinaw na palatandaan ng anumang krimen at lahat sa loob ng bahay ay tila maayos at malinis. 4 na araw matapos ang pagkawala ni Novi, noong hapon ng 11 ng Pebrero, natagpuan ng mga investigador ang sasakyan ni Novi sa parking lot ng isang long-distance bus station. Gayunpaman, wala sa footage ng surveillance camera ng istasyon ang nakakita kay Novi. Hindi rin na-update ang kanyang mga social media account at walang anumang transaksyon ang kanyang bank card. Dahil dito, nagkaroon ng hinala ang pulisya na posibleng pinatay si Novi. Sa kasalukuyan, ang pangunahing suspect ay nananatiling ang kanyang asawa na si John Chardon. Dahil dito, sinimula ng pulisya ang pagsusuri sa relasyon ng mag-asawa upang tuklasin ang posibleng motibo sa krimen. Si John Chardon ay may-ari ng 2 pabrika malapit sa Gold Coast na gumagawa ng industrial lubricants, pati na rin ng isang investment project sa pagmimina at isang kumpanya na itinatag niya kasama ang kanyang unang asawa noong 1986 kung saan hawak niya ang 50% na stake. Tinatayang umaabot sa 7 million AUD ang kabuuang ari-arian ni John. Bago niya nakilala si Novi, 5 beses nang diborsyado si John at noong 2000, nakilala niya si Novi sa Indonesia. Ipinanganak noong 1975, mas bata si Novi ng 32 taon kay John. Nanirahan siya sa isla ng Java, Indonesia at hindi pa nakalabas ng bansa kahit palagi niyang pinapangarap na makapunta sa ibang bansa. Nang magkita sila, 57 anyos na si John samantalang si Novi ay 25. Noon, tinatayang 2.2 million AUD ang halaga ng ari-arian ni John, isang dami na hindi kayang isipin ni Novi. Labis ang paghanga ni John kay Novi, isang bata at magandang babae kaya sinimulan niyang ligawan ito ng puspusan. Pinanabik si Novi kay John at sa loob ng wala pang 1 buwan ng kanilang relasyon, nagrehistro sila ng kasal. Bagamat siya ang ika-6 na asawa ni John, hindi ito alintana ni Novi at naniniwala siya na natagpuan niya ang tunay na pag-ibig. Pagkatapos magpakasal, lumipat si Novi kasama si John sa Queensland at nagsimula ng isang masayang buhay may asawa. Nagkaroon sila ng 2 anak na nagdala ng ligaya sa kanilang pamilya. Bagamat nakabase sa Australia, madalas bumalik si Novi sa Indonesia upang makasama ang pamilya at mga kaibigan. Para sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan, siya ang ehemplo ng isang mayamang asawa na hinahangaan ng marami. Ngunit pagsapit ng taong 2009, nagsimulang lumitaw ang mga suliranin sa pagitan nila. Nagpakita si John ng senyales ng pagiging abusado at madalas niyang bugbugin si Novi at nagkaroon pa siya ng karelasyon mula sa Pilipinas. Natuklasan din ni Novi na madalas pumunta si John sa mga lugar ng iligal na libangan tuwing bumabiyahe sa US. Dahil dito, madalas silang nag-aaway. Matapos ang paulit-ulit na alitan, hindi na katulad ng dati ang kanilang damdamin sa isa't isa. Upang mapunan ang kakulangan sa buhay, nakahanap si Novi ng kasintahan. Parehong nauunawaan na hindi na tapat ang kanilang pagsasama ngunit para sa kapakanan ng kanilang 2 anak, nanatili silang magkasama sa parehong bubong. Humigit kumulang 1 taon bago mawala si Novi, nagsimulang manirahan ng hiwalay ang mag-asawa subalit nananatili pa rin sa parehong bahay. Matapos ang krisis sa kanilang pagsasama, naging mas independent si Novi. Nagbukas siya ng beauty salon sa Australia at nagpatayo ng sarili niyang negosyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kakayahan upang suportahan ang sarili kahit hiwalay na sila ni John. Mahigit 2 buwan bago ang insidente, noong Pasko ng 2012, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina John at Novi. Naramdaman ni Novi na hindi na niya kayang tiisin ang ganitong buhay ngunit natakot na baka kunin ni John ang kanilang 2 anak. At ayon sa investigasyon,
Humingi si Novi ng payo mula sa abogado. Ipinaliwanag ng abogado na ang batas sa Australia ay malakas na pumoprotekta sa karapatan ng mga bata at kababaihan. Sa kaso ng diborsyo, may karapatan ng asawa na makakuha ng kalahati ng ari-arian. Dahil sa payo na ito, mas lalo pang napagpasyahan ni Novi na magdiborsyo at sa wakas ay nagpasya siyang ihain ito kay John. Isang araw bago siya mawala, natanggap ni John ang sulat mula sa abogado ni Novi. Nakasulat sa liham na nais ni Novi ng 50% ng ari-arian ni John na tinatayang 3.5 million AUD at pagkatapos ng diborsyo, pagsasamahin nila ang custody ng 2 anak. Noong gabing iyon, nag-dinner sina Novi at Miss Wang sa isang restaurant hanggang alas 11 ng gabi bago umuwi. Pagkatapos nito, misteryosong nawala si Novi. Matapos ang pagkawala, nagpatuloy ang pulisya sa kanilang paghahanap ngunit walang resulta. At mahigit 3 taon matapos ang insidente, nakatanggap ang pulisya ng impormasyon mula sa mga kapitbahay. Isang kapitbahay na si Rachel Willie ang nagsiwalat na 2 taon bago bumiyahe si Novi sa US ngunit bago umalis, sinabi niya kay Rachel na kung hindi siya makakabalik, malamang pinatay siya ni John o nag-hire ito ng iba upang gawin ito. Inutusan ni Novi si Rachel na kontakin ng pulis kung hindi siya makakabalik ngunit matapos ang biyahe, hindi niya na ito binanggit muli. Bago mawala si Novi, tinawagan siya ni Rachel. Noong panahong iyon, kinukuha ni Novi ang kanyang mga anak sa paaralan at sinabi kay Rachel ang tungkol sa nalalapit na diborsyo kay John. Kalmado niyang sinabi na tapos na ang lahat at matatapos din sa araw na iyon ang diborsyo at ang natitirang issue lamang ay ang kanyang negosyo. Gabing iyon, pagbalik ni John sa bahay, pumasok siya sa garahe ng mabilis at bumangga sa pinto ng garahe na nagdulot ng malakas na ingay na napansin ng mga kapitbahay. Isa pang kapitbahay ang nagulat na siya at ang kanyang kasintahan ay nakarinig ng tunog na parang putok ng baril noong gabing iyon. Gayunpaman, walang ibang kapitbahay ang nakarinig ng katulad na ingay at dahil dito, sinimula ng pulis ang investigasyon sa pabrika ni John at nakausap ang mga manggagawa. Isa sa kanila ang nagkwento na ilang buwan bago mawala si Novi, natagpuan niya ang isang kahon sa pabrika na may nakalagay na pangalan ni John. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito at nakita ang isang baril at ilang bala bagamat hindi niya alam ang uri ng baril. Isa pang ibang manggagawa naman ang nag-ulat na nakita niya si John na nagmamaneho papunta sa pabrika noong gabi ng insidente. Ngunit ilang minuto lamang ay umalis din ang sasakyan. Ito ang nagdulot ng tanong kung bakit nagmamadali si John papunta sa pabrika noong gabing iyon. Ilang empleyado naman ang nagkwento na pagkatapos mawala si Novi, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang tao na nagsasabing anak ni John at sinabihan silang kunin ang isang kahon sa bahay at dalhin ito sa isa pang anak ni John. Ito ang parehong kahon na natagpuan ng kanyang kasamahan noon. Ang 2 babae ay mga anak ni John mula sa naunang kasal na nasa kanilang 30s at sila rin ang nakakita kay Miss Wang sa bahay ni John. Nang tanungin, sinabi ng nakakatandang anak na si Candy, 34 na anyos, na ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang kahon at sinabihan siyang huwag itong buksan. Hindi niya nga ito binuksan at iniisip na may mga importanteng bagay lamang sa loob. Dahil sa kaba, pinadala niya ang kahon sa kanyang kapatid na si Angela. Sa kalaunan, isang kaibigan ni Angela ang nagtago sa kahon. Tinanong ng pulisya si Candy kung ibinigay ba sa kanya ng kanyang ama ang kahon noong umaga matapos mawala si Novi, ngunit itinanggi niya. Gayunpaman, inamin niya na magkasama sila ng kapatid sa bahay ng ama noong umaga pagkatapos mawala si Novi. Sa buong investigasyon, naniwala ang pulisya na kung pinatay si Novi sa bahay, magiging napakahirap kay John na 66 na anyos noon na ilipat ang katawan at linisin ang bahay ng mag-isa maliban na lang kung may tumulong sa kanya. Kaya ang tanong, posible bang tinulungan siya ng 2 anak niyang babae? Noong 2014, natuklasan ng pulisya na dati nang nanirahan sina John at Novi sa isa pang villa sa Gold Coast na sa lugar ng Newton. Ang bahay ay medyo liblib at ilang beses nang inararo at inayos.
Isang taon matapos ang insidente, naniwala ang team ng investigasyon na maaaring may ebidensya sa lugar na iyon kaya nagdala sila ng kagamitan at nagukay ng 4 na metro sa bakuran. Natagpuan nila ang 2 sasakyan, isang puting Ford F100 at isang itim na Nissan Navara. Ngunit bakit inilibing ni John ang 2 sasakyan na ito? Noong 13 ng Marso 2014, naglabas ng pampublikong reward ang Australian Police na 250,000 AUD para sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagkawala ni Novi. Dahil dito, maraming tip mula sa publiko ang natanggap. Isang saksi ang nag-ulat na bandang alas 10 ng umaga noong 10 ng Pebrero, isang araw bago matagpuan ang sasakyan ni Novi sa bus station. Nakita niya ang kotse roon. May ilang damit na nakakalat sa paligid at isang matandang babae na nakatayo na mukhang nag-aalala. Sa tapat ng sasakyan ni Novi ay isang puting Ford na may maikling lalaki, mataba at kalbo at isang batang babae na sinusubukang paandarin ang kotse. Sinabi ng saksi na kahina-hinala ang eksena lalo na dahil sa mga nakakalat na damit. Mula sa surveillance footage, natuklasan ng pulisya na ang puting Ford na nakita sa bus station ay isa sa 2 sasakyang nahukay mula sa villa. Kaya maaari bang ang kalbong lalaki na nakita ng saksi ay si John at ang 2 babae ay ang kanyang mga anak? Noong 28 ng Enero 2015, isang search team na binubuo ng 50 volunteers ang nagsagawa ng paghahanap at paghuhukay sa isa pang ari-arian ni John sa isang rural na lugar na sakop ang 3.6 hectares, ngunit walang natagpo ang kahina-hinalang bagay. Pagdating ng 17 ng 2016, matapos ang 3 taong investigasyon, nakalikom ang pulisya ng 200 witness statements at nagkaroon na ng sapat na circumstantial evidence para arestuhin si John at kasuhan ng murder. Gayunpaman, mula sa indictment hanggang conviction, mahaba pa ang daraanan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, unti-unti ring naibunyag ang madilim na bahagi ng tila mapagkawang tao. Natuklasan ng pulisya na noong 1990s, may criminal record si John at nahatulan sa child sexual abuse. At habang nakakulong, patuloy na itinanggi ni John na pinatay niya ang kanyang asawa. Gumawa ang pulisya ng covert arrangement para kay Peter Ford, isa sa mga kasama ni John sa selda upang maging informant. Si Peter ay isang veteranong manloloko at money launderer na may higit 15 years ng karanasan at pumayag siyang kumuha ng confession mula kay John kapalit ng mas maikling sentensya. Nagsaksi si Peter na noong gabi ng 31 ng Marso 2015. Nagkaroon ng mental breakdown si John sa selda at inamin sa kanya ang pagkakasangkot sa pagpatay kay Novi. Sinabi ni John na ginamit niya ang baril sa misteryosong kahon upang patayin si Novi at hiwain ang kanyang katawan. Pagkatapos ng alas 8 ng gabi, dinala niya ang katawan ni Novi sa Southport, Queensland at itinapon sa dagat upang hindi ito makita ng mga mangingisda. Naglagay pa siya ng mga pabigat sa katawan ni Novi at tinali ang tiyan nito upang hindi lumutang dahil sa mga gas na nabuo. Ginawa niya ito dahil ayaw niyang makuha ni Novi ang kalahati ng kanyang ari-arian. Ginamit din ni John ang ammonia upang linisin ng husto ang kwarto at carpet upang masigurong walang natitirang DNA o iba pang ebidensyang forensic. Ngunit itinanggi ng abogado ni John na tugma ang testimonya ni Peter sa korte sa mga orihinal na tala ng kaso na maaaring nagbiro o bumawas ng katotohanan. Bagamat maring itinanggi naman ni Peter ang ganitong akusasyon, iisa lamang ang kanyang testimonya kaya hindi ito sapat upang ganap na kumbinsihin ang hurado. May mas malalim pa kaya sa kasong ito kaysa sa nakikita? Nang tila nauwi sa dead end ang investigasyon, isang lalaki mula sa Pilipinas ang pumayag na magsaksi. Ang lalaking ito na nagngangalang Maso ay nagsabing nakilala niya si John sa isang dating app at naging magkasintahan sila mula pa noong 1998. Nagsimula si John na tumulong sa mahihirap na pamilya sa Pilipinas, kabilang ang pagbibigay ng suporta sa mga estudyanteng mahihirap para makapasok sa universidad. Ngunit ayon kay Maso, hinihingi ni John na tuparin ng mga estudyanteng ito ang kanyang sexual na kagustuhan bilang kapalit ng tulong.
Bilang karagdagan, nagbigay siya ng iba pang suporta tulad ng pag-aayos ng bahay at pagkain. Sinabi ni John sa hukom na hindi ito perverse kundi ang kanyang natatanging paraan ng pagmamahal sa iba. Noong 2011, nakilala ni John si Maso sa dating platform at unang nagkita sa Pilipinas noong unang bahagi ng 2012 sa isang hotel. Tinanong ni John si Maso kung maaari ba niyang patayin ang isang tao. Bagamat nagulat si Maso, sinubukan niyang manatiling kalmado at nagtanong kung sino ang gusto niyang patayin. Sinabi ni John na gusto niyang patayin ang kanyang asawa. Idinagdag pa niya na kung hindi kaya ni Maso, maaari siyang tumulong maganap ng hitman para patayin si Novi. Nag-alok si John ng $10,000 upang patayin ang kanyang asawa ng tahimik. Sinabi ni Maso na hahanapan siya ng paraan kung paano kumuha ng hitman, ngunit sa totoo lang, wala siyang kakilala at wala siyang ideya kung saan magsisimula. Tila naniwala si John at pinilit si Maso na kumilos ng mabilis nang pumunta si Novi sa Thailand para sa isang cosmetic surgery. Sa isang email, inilarawan ni John ang kanyang asawa bilang walang puso, makasarili at gahaman. Sinabi rin niya na pinapabayaan ni Novi ang kanilang mga anak at may karelasyon. Kung magdidiborsyo sila, hindi matiis ni John na makita ang kanyang asawa at ang kasintahan nito na yumaman at higit sa lahat. Ayaw niyang ibahagi ang kanyang ari-arian kaya noong Abril 2012, nagpadala si John ng $2,500 kay Maso. Sumagot si Maso na kailangan lamang nilang maghintay hanggang nandiyan si John at sa kanila maaaring ipagpatuloy ang plano. Sa puntong iyon, kumbinsido si John na nagtatrabaho si Maso para sa kanya at nakahanap na ng hitman. Ngunit sa totoo lang, sinusubukan lamang ni Maso na mangikil ng pera. Nang matuklasan ni John ang pagtatangkang ito, nagpadala pa rin siya ng karagdagang $20,000. Pagdating ng Hulyo 2012, nag-email si John na dahil sa personal na dahilan, hindi na siya makapagpapadala ng pera sa ibang bansa at huminto na ang kanilang transaksyon. Sa harap ng testimonya ni Maso sa korte, ipinagtanggol ni John ang sarili at sinabing humingi lamang siya kay Maso ng tulong upang makahanap ng bodyguard. Ipinaliwanag niya na madalas siyang bumisita sa mga lugar tulad ng Mindanao kung saan maraming gang ng puting tao at hindi niya kayang pumunta ng walang proteksyon. Tungkol sa pagbili ng armas, sinabi niya na para lamang ito sa self-defense. Sa huli, matapos marinig ang testimonya ng mahigit 70 saksi, napagpasya ng hurado na bago mawala si Novi, siya ay tinakot ng kanyang asawa at posibleng nakaranas ng emosyonal at psikolohikal na pang-aabuso sa kanilang relasyon. Ipinahayag ng taga-usig na noong gabi ng pagkawala ni Novi, may naganap na mapinsalang kilos sa kwarto na ginawa ng tahimik upang hindi magising ang dalawang anak. Dahil sa kakulangan ng direktang ebidensya ng pagpatay, noong ika-9 ng Setyembre 2019, ang Queensland Supreme Court ay nakapaghatol lamang kay John sa kasong manslaughter at pinatawan ng 15 taong pagkakakulong. Subalit nakalabas lamang siya matapos ang 1 taon bago pumanaw dahil sa sakit sa puso. Noong panahong iyon, si John ay 73 taong gulang at si Novi kung buhay pa sana ay 35. Mga minamahal kong viewers, may ilan na naniniwala ng pagkakaroon ng mayamang asawa ay isang malaking biyaya, ngunit madalas, ang tadhana ay may ibang paraan upang hamunin tayo. Tulad ni Novi sa kwentong ito na nasa kanyang pagmamadali ay napili ang maling asawa na nauwi sa isang trahedyang kapalaran. At si John na palaging nagtatangkang panghawakan ng kanyang kayamanan, sa huli ay hindi rin naipagpatuloy. Totoo nga na ang kasakiman ng isa ang pinakamalupit na bagay na maaaring sumira sa isang tao. Ano ang opinyon mo tungkol sa kasong ito? Ibahagi sa comment section sa ibaba at huwag din kalimutang ikomento kung taga saan kayo at anong oras nyo ito napanood para malaman namin kung saan umabot ang video na ito. Maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.